Tumanda na si Carlito na ang propesyon sa buhay ay ang manggamot na mga kapwa sa mga sakit na mahirap tukuyin ng siyensya o sa madaling salita ay hindi kayang pagalingin ng mga doktor ang mga ganoong karamdaman. Isang magaling na albularyo si Carlito. Halos lahat ng kanyang mga naging pasyente ay nabigyan niya ng lunas ang mga naging karamdaman. Namana niya ang ganoong karunungan sa kanyang ama na isa din dating magaling na albularyo noong nabubuhay pa ito. Ang laging kasakasama ni Carlito ay ang kanyang baston. Parang pangkaraniwang gamit lamang ng isang matanda ang bagay na yun at wala namang kakaiba kung pagmamasdan. Pero lingid sa kaalaman ng iba ay may itinatago itong kakayahan na pwedeng gamitin para labanan ang puwersa ng kasamaan kagaya ng mga aswang. Nagmistulan na ding ermitanyo ang matandang albularyo dahil sa mga buhok at balbas nitong purong puti na ang kulay. Isang araw, habang abala sa pagtitimpla ng mga halamang gamot si Carlito, ay may isang mag-asawa ang tumatawag sa kanya mula sa labas ng kanyang bahay. Base sa nasasagap nitong aura sa mga ito, ay may puwersa ng kadiliman ang kanilang katawan. Wala naman siyang makitang kakaiba sa mga ito, at tanging ang aura lamang na parang dumikit lamang sa kanila ang kakaiba. "Anong may paglilingkod ko sa inyo, mga anak? Mukhang may mabigat kayong suliranin, ha? May nasasagap kasi akong masamang presensya na tila ba sumama sa inyo sa pagpunta rito. Ano bang problema?" Ang lalaki ang nagsalita. Ayon dito, ay dinapuan ng mabigat na karamdaman ang kanilang kaisa-isang anak na dalaga. Mag-iisang linggo na itong nakaratay sa kama at hindi kumakain. Pero ang ipinagtataka nila ay noong una, paminsan-minsan lamang nagsusuka. Pero may mga kasamang uod. Pero habang tumatagal, ay napapadalas na ang pangyayaring yon sa kanilang anak. Sa salaysay ng mag-asawa, ay batid na kaagad ng matandang albularyo ang nangyari sa dalaga. Tiyak siyang kinulam ito at kung hindi siya nagkakamali, ay kilala niya kung sino ang may kagagawan. "Hintayin niyo ako. Ihahanda ko lamang ang aking mga dadalhing gamit. Huwag kayong mag-alala. Hindi ako aalis sa bahay ninyo hanggat hindi gumagaling ang inyong anak." Halos lumuhod naman dahil sa pagpapasalamat ang mag-asawa. Nginitian lamang sila ni Carlito bago ito bumalik sa loob ng bahay at paglabas niyang muli ay daladala na niya ang mga kakailanganin niya sa magiging gamutan ng dalagang kinulam. Hindi pa man sila masyadong nakakalapit sa tahanan ng mag-asawa ay napakabigat na ng presensya sa paligid. Ito rin ang presensyang naramdaman niya sa mag-asawa nang una niyang makita ang mga ito. "Maghanda kaagad kayo ng mainit na tubig. Aalamin ko kung totoo ang hinala kong siya ang may kagagawan nito sa inyong anak. Teka, bukod ba sa inyong anak, may iba pa bang tao sa loob ng inyong bahay?" Sinabi ng babae na ang nanay niya lamang ang kasama ng kanilang anak. Ito kasi ang binilinan nilang magbantay rito habang wala sila. Bukod doon ay wala ng ibang taong naroroon. Nagmadali sa paglalakad ang matandang albularyo. Pagpasok niya sa pintuang nakabukas ay sinalubong sila ng matandang babae. "Kumusta ang dalaga? Sino ang kasama niya sa loob ng kwarto? At bakit nakasarado ang pintuan?"
Nagpakilala sa Tiyo Paeng ang lalaking pumasok. Isa daw itong magaling na albularyo sa kanilang lugar. Sinabi pa ng matandang babae na nabalitaan daw ng albularyong yun ang nangyari sa kanyang apo, kaya nagboluntaryo siyang tumulong. Napailing si Carlito. Walang ano-ano'y lumapit siya sa harap ng pintuan, sa kanya sinipa yon ng malakas. Naabutan ng kanyang tingin ang lalaking nagpapanggap na albularyo na wala ng pang-itaas na kasuotan at binabalak ng hubarin ang kasuotan ng dalagang mahimbing sa pagkakatulog. "Pesting buwang ka! Nagpanggap ka pang isang albularyo para makapamantala ka pa ng mga kababaihan. Pwes, tatapusin ko ngayon din ang iyong kapusukan!" Akma na sanang manlalaban ang peking albularyo, pero mabilis siyang hinampas ni Carlito ng kanyang baston. Pagkatapos ay malakas niya itong hinablot sa bayag na may kasamang orasyon. Naghuhumiyaw ang lalaki, pero sa muling inusal na orasyon ng matandang albularyo ay natulala ito, saka naglakad palabas ng bahay at wala sa sariling pag-iisip. Paglabas ng bahay ay parang baliw itong tumatawa habang kumakaripas ng takbo. Napangisi naman ang matanda. "Sa susunod ay huwag kayong magpapapasok ng kahit na sinong tao rito sa inyong bahay, at lalong-lalo nang huwag ninyong iiwan ng mag-isa ang inyong anak. May tsura ang dalaga, kaya maraming magkaka-interes sa kanya, katulad ng peking albularyong yon. Pero hindi na makakaulit pa dahil ginawa ko na siyang baliw at baog. Halina kayo. Umpisan na natin ang maprosesong gamutan." Lahat ng iniutos ni Carlito sa mag-asawa na ihanda para sa gagamiting gamutan ng dalaga ay mabilis nilang nakompleto. Sa mainit na tubig ay ipinatak ng albularyo ang sinindihang itim na kandila. Dahan-dahan naman itong nagkakahulma ng mukha hanggang sa mapatunayan ni Carlito na totoo ang kanyang hinala kung sino ang may kagagawan ng pangkukulam. Taimtim na gumawa ng kakaibang orasyon ang matanda. Sa pamamagitan nun ay magagawa niyang mapasanib ang mangkukulam sa katawan ng dalaga para kanyang mapahirapan. "Talagang sinusubukan mo ako ritong. Pwes, muli kitang sasaktan sa pamamaraang alam ko. Hindi kita tatantanan hanggat hindi mo nililisan ang katawan ng dalagang ito." Kinuha ng matanda mula sa kanyang bulsa ang isang gintong kwintas na may imahe ni Hesukristo. Niligay niya yon sa noo ng dalagang nakukulam. Napasigaw ang ama, ina at lola ng dalaga dahil sa pag-aalala. Doon na din nalaman ni Carlito ang pangalan ng kanyang pasyente sa pangalang Daisy. Malakas ang pagpapalahaw ng nilalang na sumanib kay Daisy. Umusok pa ang noo nito, pero nagawa pa rin niyang humalakhak. Tinanggal ng albularyo ang kwintas sa noo ng dalaga, saka muling kinausap ang nilalang na kumulam sa kanya. "Kung ayaw mong danasin ang paghihirap na ipinaparanas ko sa iyo noon ritong, ay alisin mo na ang kulam sa babaeng ito ngayon din!" "Pakialamero ka pa rin hanggang ngayon, Tandang Lito. Hindi ko ibibigay ang dalagang ito sa iyo kahit ano pang gawin mo. Siya ang magluluwal ng aking magiging binhi pagdating ng kabilugan ng buwan. Ang dalagang ito ang magsisilbing sisidlan ng magiging prinsipe ng mga aswang."
Napatakip ng bibig ang ina ni Daisy, samantalang napapailing naman ng kanyang ama. Napapaluha na lamang ang kanyang lola dahil sa kanilang mga naririnig mula sa nilalang na sumapi sa kanilang pinakamamahal na dalaga. Kung ganon, tingnan natin ang tigas mo, Ritong. Isang beses na kitang naitaboy, kaya may gagawa ko ulit yun sa pagkakataong ito. Sa tulong ng aking kinikilalang Panginoon ng kabutihan. Mas malakas na ngayon ng Diyos ko kaysa sa iyong Diyos, Tandang Lito. Kaya hindi mo na ako matatalo pa. Muling nagpakawala ng napakalutong na tawa ang aswang na may kaalaman sa pangkukulam. Hindi na rin nag-aksaya pa ng panahon si Carlito. Isasagawa na niya ang kanyang alam na pamamaraan para maitaboy na nito ang nakasanib kasama ng ipinataw na kulam nito sa dalaga. Gamit ang agwa bendita na may halong pinagsama-samang mga halamang gamot na mabisang pangontra sa mga aswang at mangkukulam, ay iwinisik niya yun sa dalaga. Ipinatong din ni Carlito ang kanyang baston sa katawan ni Daisy, kaya hindi magawang manlaban ng kanyang sanib. Tanging paghiyaw at pagbabanta ang maririnig sa nahihirapang si Ritong hanggang sa ito'y hindi na niya nakayanan pa. Hayop ka, Tandang Lito! May araw ka rin sa akin. Babalikan kitang pakialamero ka. Tandaan mo yan! Sa huling sigaw ni Ritong ay siya namang pagbagsak ng katawan ni Daisy sa kama. Lumiwanag na rin ang mukha nito, palatandaan lamang na wala na ang nakasanib sa dalaga. Unti-unti na ring bumabalik sa normal ang kanyang katawan sa pagliit ng kanyang tiyan hanggang sa tuluyan ng gumaling, makaraan lamang ang ilang minuto. Kayong mga magulang niya, kunin niyo ang gintong kwintas na ito. Paglabas ko ng inyong bahay, ay kaagad niyo yang ipasuot sa kanya. Sabihin niyo kay Daisy na hanggat maaari, huwag niyang alisin ang kwintas sa kanyang leeg habang hindi pa natatapos ang kabilugan ng buwan. Dahil tuso si Ritong. Babalik at babalik yon para makuha niya ang inyong anak. Maliwanag ba? Tumango-tango ang tatlo. Nang mahimasmasan dahil sa mga kababalaghang nangyari, ay saka lamang sila muling nakapagpasalamat sa matandang albularyo. Hindi na nagtagal pa si Carlito. Pagkatapos niyang ihabilin sa mga ito ang iba pa nilang mga gagawin para mas tuluyan ng gumaling ang kanilang anak, ay lumabas na ito ng bahay. Gaya ng bilin, ay kaagad namang ginawa ng mag-asawa ang mga yun. Dali-dali silang pumasok sa kwarto, sa kanilang isinuot ang banal na kwintas sa leeg ng kanilang anak na dalaga. Saka lamang sila nakahinga ng maluwag nang mapagmasdan nilang mabuti si Daisy na nagbalik na sa normal na itsura. Halos lahat ng araw na lumipas ay may mga naging pasyente si Carlito. Mga batang nanununo dahil hindi marunong magpasintabi kapag may ginagawa sa mga gilid ng gubat, mga nababati, sinasapian ng ibang elemento at iba pa. Pero ang huli niyang tinulungan ay ang isang pamilya na hindi nalalayo sa nangyari kay Daisy. Isang babaeng tikbalang ang nanggugulo sa mga ito at balak na kunin ang kanilang anak na binata. Ayon sa binata na nagpakilala sa pangalang Jose, ay abala siya sa pamumulot ng mga tuyong kahoy sa loob ng gubat nang mapansin niya ang isang nilalang na may mukhang kabayo at nakangiting tinitignan siya. Dala ng takot
ay binitawan niya ang mga panggatong na naipon sa kumaripas ng takbo. Simula ng araw na yun, ay ginugulo na sila ng lamang lupang yun. May nakapagsabi naman sa kanila na maaaring nagkagusto ang babaeng tikbalang sa binata, kaya gusto niya itong kunin at gawing asawa sa kanilang dimensyon. Yun din ang nakikitang dahilan ni Carlito. Iba kung umibig ang mga tikbalang. Hindi sila titigil hanggat hindi nila nakukuha ang kanilang gusto. Siguradong mamayang gabi ay papanhik muli siya ng ligaw kay Jose. Kaya kung papahintulutan ninyo, ay dito muna ako tutuloy. Hihintayin ko siya para kami ang magtuos. Wala namang pagtutol na naganap. Sa katunayan, ay laking pasalamat pa ng magkakapamilya kay Carlito dahil pumayag itong tulungan sila sa kanilang problema nang walang hinihinging kapalit. Ganon ang ugali ng matandang albularyo. Ni Singkong Duling ay ayaw niyang singilin ang mga nangangailangan ng kanyang tulong. Pero kung mga pagkain, kagaya ng gulay at prutas ang kanilang ibibigay, ay kanyang tinatanggap. Pero hindi niya itinuturing ang mga yon na bayad, kung hindi pampalubag loob lamang. Matapos ang nakakabagot na paghihintay ng matanda, ay sumapit na din ang gabi. Lumabas siya, saka tumayo sa harap ng pintuang nakabukas habang hawak-hawak ang baston. Matyaga at tahimik siyang naghihintay hanggang sa dumating na ang sandaling kanyang pinakahihintay. Ang marinig ang mga yabag ng isang tikbalang. Sinalubong ito ng matandang albularyo na wala ni katiting na takot ang nararamdaman. Nang magkaharap na sila ay nagbanggaan ang kanilang mga paningin. Tikbalang! Magandang gabi sa iyo. Ako nang nakikiusap. Layuan mo na si Jose. Hindi kayo bagay. Isa kang lamang lupa, samantalang siya ay isang tao lamang. Hindi siya nabubuhay sa inyong mundo, kaya mas mabuti pang maghanap ka na lang ng iyong kauri. Nakikiusap ako, huwag na nating pahantungin pa ang usapang ito sa paggamit ng dahas. Malumanay ang boses ni Carlito ng mga sandaling yun habang kinakausap at kinukumbinsi ang babaeng tikbalang. Nagbabaka sakali siyang makuha ito sa matatamis na salita. Tanda, naririnig mo ba ang iyong sinasabi? Ako ang tikbalang na si Nadia. Ang tikbalang na wala pang ginusto na hindi nakuha. Ikakasal sa akin ang binatang si Jose dahil siya lang ang aking natitipuang mapangasawa. Wala nang iba, kaya wag mo kong pakialaman, tanda. Nadia, alam mo ba kung anong tunay na kahulugan ng salitang pagmamahal? Kaya mo ba itong ibigay kay Jose? Bingi ka ba, tanda? Ha? Kasasabi ko lang na si Jose lamang ang aking natitipuhang pakasalan. Natural, mahal ko siya at kaya kong gawin ang lahat para sa kanya, para mapaligaya ko lamang ang kanyang kalooban sa aking piling. Sa iyo na mismo nanggaling, Nadia, na kaya mong gawin at ibigay ang lahat para sa kanya. Pwes, kung talagang mahal mo siya, ay patunayan mo sa pamamagitan ng pagpapalaya sa kanya. Ayaw niya sa iyo at irespeto mo sana ang kanyang desisyon. Ang hirap mong umintindi, tanda. Ilang beses ko bang sasabihin sa iyo na wala pa akong ginusto na hindi ko nakuha? Ang tunay na pagmamahal ay marunong magparaya, Nadia.
Ilang gabi nang walang tulog si Jose dahil sa gabi-gabi mong panggugulo sa kanila, kaya siya nangangayayat. Ganyan ba ang sinasabi mong pagmamahal? Ha, Nadia? Maski nahihirapan na ang mahal mong lalaki, ay hindi ka pa rin tumitigil. Paano kung mamatay siya? At dahil na rin ito sa iyong mismong kagagawan. Ngayon, Nadia, ngayon mo sabihing alam mo ang tunay na kahulugan ng pagmamahal. Hindi nakasagot ang babaeng tikbalang. Nasapol kasi sa mga sinabi ng matandang albularyo. Napapailing habang nakatitig lamang ng diretso kay Jose na nakatayo sa harap ng pintuang nakabukas. Jose, irog ko! Habang pinapasadahan ng tingin ni Nadia ang binata, ay hindi niya maiwasan ang maluha. Ang laki na kasi ng ipinayat ni Jose, simula nang ginugulo niya ito. Awang-awa siya sa naging itsura ng kanyang sinisintam. Kaibiganin mo na lamang siya, Nadia, at kausapin ng mahinahon nang walang halong pagbabanta. Ganyan ang tunay na paraan ng pagmamahal. Marunong magparaya at hindi sa sapilitang pamamaraan mo idadaan. Salamat, tanda. Hinding-hindi ko makakalimutan ang iyong mga sinabi. Tatandaan ko ang mga ito palagi dahil namulat ako sa katotohanan. Jose, mahal na mahal kita. Ayaw ko nakikita kang ganyan nang dahil lamang sa pamimilit ko sa iyo na sumama sa akin. Huwag kang mag-alala. Simula ngayon, hindi na kita guguluhin. Alagaan mo sana ang iyong sarili. Paalam. Naglakad na palayo si Nadia pagkatapos nitong magpaalam. Umaagos ang luha sa mga mata habang naglalakad hanggang sa nawala na siya sa dilim. Bumuntong hininga si Carlito bago bumalik sa bahay. Nakangiti naman ang binata habang nakatingin ito sa kanya. Laking pasalamat nito sa matandang albularyo dahil sa wakas ay nalutas na rin ang kanilang malaking problema. Nang gabi ding yun ay nagpaalam na si Carlito na uuwi. Total, naitaboy na niya ang babaeng tikbalang sa mabuting pakikipag-usap. Muli ay nagpasalamat si Jose, pati ang kanyang mga magulang. Ngayon ay makakapagpahinga na sila ng matiwasay at wala nang gumugulo sa kanilang isipan. Kinabukasan ay dumating ang isang balita na hindi inaasahan ng matandang albularyo. Ayon sa mga magulang ni Daisy, ay nakuha na siya ng nilalang na kumulang sa kanya. Papaanong nangyari yun? Sinunod niyo ba ng mabuti ang aking mga habilin? Diyos king ritong yan! Ayaw talagang magpatalo! Ipinaliwanag ng mag-asawa ang lahat ng kaganapan kung bakit nagawang makuha sa kanila ang anak na dalaga. Ayon sa mga ito, ay nangati ang lieg ni Daisy. Hindi kasi sanay ang dalaga na may mga palamuti sa katawan. Nagkakaroon siya na pangangati. Kaya wala silang nagawa nang tanggalin niya ang kwintas. Subalit, makaraan ang ilang oras ay bigla na lamang nagwala ang kanilang anak hanggang sa nag-iba ang boses nito bilang isang lalaki. Panay ang paghingi ng tawad ng mga magulang ni Daisy kay Carlito, kasabay ng kanilang pakiusap na iligtas nito ang kanilang unika iham. Hindi naman makatanggi ang albularyo. Bukod sa pasyente niya ang dalaga, ay gusto na din niyang tapusin ang kasamaan ni Ritong para hindi na ito makapaghasik pa ng lagim. Huwag kayong mag-alala. Ngayon din mismo ay lalakad ako para hanapin at iligtas ang inyong anak. Alam ko rin
na hindi lang basta pagkuha ang ginawa ni Ritong kay Daisy. Ginawa siyang pain para muli kaming magkaharap. Kaya paunlakan ko ang kanyang paanyaya. Sa muling paghaharap namin ay tinitiyak kong isa sa amin ang titimbuang sa lupa. Inayos ni Carlito ang mga gamit sa isang bayong. Hindi rin niya nakakalimutang dalhin ang kanyang baston. Tinahak niya ang daan papuntang gubat. Yun din kasi ang madaling daanan papunta sa kabilang baryo kung saan nakatira ang isang grupo ng mga aswang na mangkukulam. Pero alam ni Carlito na hindi magiging madali ang lahat. Sa dinami-rami na ng kanyang mga nakakabanggang lamang lupa tulad ng mga duwende, kapre at impakto, ay paniguradong paghihigantihan sila ng mga ito kapag nakahanap sila ng magandang pagkakataon. Lahat ng panlaban ay nailagay naman ni Carlito sa daladalang bayong, kaya panatag ang kanyang kaloobang inumpisahan ang pagpasok sa gubat. Sa isang oras niyang paglalakad ay wala pa naman siyang kakaibang nararamdaman. Pero sa sumunod na oras ay makakaengkwentro na niya ang isang duwendeng itim na minsan na niyang nakalaban. Matalas ang pandinig, pandama at paningin ni Carlito, kaya alam niyang may ibang nilalang sa paligid. Kinuha niya mula sa bayong ang isang supot na may lamang apog na hinaluan niya ng ibang sangkap. Dumakot ang matanda, saka niya isinaboy sa paligid, kaya nagpakita sa kanya ang isang duwende. Boji! Sabi ko na nga ba ikaw yun eh? Naparito ka ba para makiganti dahil sa natalo kita sa isang kasunduan? Halatang nagalit ang maliit na nilalang, saka ito nagsalita. Napakaliit ng kanyang boses na animoy nang gagaling sa malalim na balon. Sinabi nito na kung hindi nakialam ang matanda ay napasa sa kanya sana ang mga kaluluwa ng mga batang umihi at sumira sa kanyang punso. Marami na sana siyang kalaro kung hindi siya pinigilan nito. Nakuha mo naman ang kaluluwa ng batang sumalbahi sa iyo. Hindi kita pinigilan sa bagay na yon dahil halata ko ring may pagkabastos ang batang yon dahil pati ako ay nagawa niyang duraan sa mukha. Pero ang idamay ang kanyang mga kaibigan at kalaro na hindi ka naman nagagambala ay ibang usapan na yon, Boji. Hindi pa rin nagpatinag ang duwende. Agresibo pa rin itong labanan ang matanda. Subalit nang makatunog ang albularyo sa binabalak ng maliit na nilalang, ay kinuha niya mula sa bayong ang isang pulot na may halamang gamot na pampatulog. Dahil sa ang pinakapaboritong kainin ng mga duwende ay ang matatamis na pulot na mga pukyutan, ay naiengganyo itong kumain at pagkatapos ng ilang minuto lamang ang nakalipas, nakatulog na si Boji. Malayang nakapaglakbay muli si Carlito, pero habang bumababa ang araw ay nakakaramdam naman ng pagod ang matanda. Mabuti na lamang at nakakita siya ng isang ilog. Sa gilid nito ay may malalaking mga bato. Naghanap siya ng isang malilim na bato para doon na siya kumain at magpahinga. Sa sobrang kabusugan, dagdagan pa ng napakapreskong hangin na dumadampi sa kanyang balat, ay hindi na malaya ni Carlito ang makatulog. Nagising siya dahil sa mga ingay na nanggagaling mula sa may hindi kalayuan. Pagdilat niya ng mga mata ay napagtanto niyang gabi na pala. Bumangon siya mula sa pagkakahiga, sa kanya tinanaw ang kinaroroonan ng ingay. Isang sigaw ng lalaki ang nakakuha ng kanyang atensyon. Humihingi ito ng saklolo dahil sa matinding hirap na dinaranas base sa boses nito. Tumayo si Carlito
saka dinampot ang bayong at baston. Marahan niyang pinuntahan ang pinanggagalingan ng ingay. Mula sa kanyang pinagtataguang malaking punong kahoy ay kitang-kita niya ang isang lalaking nakagapos sa isa ring puno. Unti-unti itong tinatanggalan ng mga nilalang na mababalahibo ang mukha gamit ang matatalas nilang mga kuko. Sa kanila ito kaagad na sinusubo at kinakain. Walang magawa ang lalaki maliban sa pumalahaw dahil sa kirot at sakit na dinaranas. Nang hindi na maatim ng konsensya ng matandang albularyo ang nangyayari, ay lumabas na ito sa katilungo ang lugar. Itigil niyo na yan! Mga lintik kayo mga aswang na sarot! Dati mga hayop lamang ang inyong nilalapa. Pero bakit ngayon? Pumibiktima na rin kayo ng mga tao! Magiging salot na din kayo! Wala kang pakialam sa amin, tanda. Paminsan-minsan lang naman namin tong ginagawa kapag wala na kaming mahanap na hayop sa gubat. Ayaw talaga namin ng lasa ng karne at dugo ng tao. Pero wala kaming pamimilian dahil ayaw naming mamatay sa gutom na dilat ng mga mata. Hindi sapat na dahilan para pumatay kayo ng tao. Kung magiging perwisyo lang din kayo sa amin, ay mas mabuti pang lipulin ko na rin kayong lahat. Wala kang magagawa, tanda, laban sa amin. Hindi mo nga maayos ang iyong sarili. Ang lumaban pa kaya? Umalis ka na lang, tanda. At baka maisipan naming pagtsagaan ang nangungulubot mong mga balat. Isa sa mga aswang na sarot ay tinuluyan na ang nakagapos na lalaki sa pamamagitan ng pagsakmal niya rito sa leeg. Sa ipinakita niyong kabangisan at walang konsensya, ay nararapat lamang na patawan ko kayo ng parusang kamatayan. Magpaalam na kayo sa isa't isa! Pagbaba ni Carlito sa bitbit na bayong, ay itinaas niya ang hawak na baston. Pinaikot niya ito ng mabilis sa kanyang harapan gamit ang kanan niyang kamay. Nagsitawanan naman ang mga sarot, saka nagsipag-alulungan, kasabay nun ang kanilang sabay-sabay na pag-atake. Ang bibilis ng ipinapakita nilang pagkilos. Nagtatawanan pa sila habang palipat-lipat ng kinaroroonan. Ang hindi nila alam ay nasusundan sila ng paningin ni Carlito na naghihintay lamang ng magandang tiyempo para sila ay kanyang atakihin. Nang makasiguro ang matandang albularyo sa sapat na distansyang kanyang kailangan sa mga sarot, ay mabilis siyang naglaho sa kanilang paningin. Nabigla ang mga sarot sa nangyari. Nilingan-lingan nila ang paligid pero hindi nila makita ang matanda. Ako ba ang hinahanap niyo, mga salot na sarot? Ngayon ay tikman niyo ang baston ng albularyong si Carlito! Paanong? Hindi na nakaporma ang mga sarot dahil mula sa kanilang likuran ay inatake sila ni Carlito. Isa-isa silang pinaghahampas ng baston sa batok at dahil sa bigat at lakas ay napipigtas ang lahat ng ugat sa kanilang leeg na naging dahilan ng kaagaran nilang kamatayan. Sa edad na 72 ay wala pa ring kupas si Carlito sa pakikipaglaban. Hindi man lang nabawasan ang liksi niya sa paggalaw. Kaawa-awa ang sinapit, kaibigan. Patawarin mo ako. Hindi ko man naisalba ang iyong buhay, pero nabigyan naman kita ng hustisya. Pagkatapos kausapin at kalagan ang bangkay ng nabiktimang lalaki, ay binuhat na ito ni Carlito, saka dinala sa tabi ng pinagpapahingaan niyang ilog. Doon ay matyaga niyang tinabunan ng mga bato ang lalaki para mabigyan ng disenteng libing kahit papaano. Nawa ay matahimik na ang iyong kaluluwa at makarating sa kaharian ng Diyos ng payapa. Paalam, kaibigan.
Nilisan ng albularyo ang lugar. Pagkatapos nitong alayan ng kaunting dasal ang inilibing niyang lalaki. Lumipas ang magdamag na paglalakad, subalit wala pa rin siyang ideya kung malapit na siya sa kabilang baryo o hindi. Sa tagal kasi ng kanyang hindi pagpunta sa gubat, ay parang nakakalimutan na niya ang daan papunta doon. Marami na din kasi ang pinagbago ng lugar simula ng huli niyang pagpasok dito. Naglakad pa siya ng naglakad hanggang sa matagpuan niya ang isang bagay na nagbigay sa kanya ng pag-asa. Ang bukod-tanging kuweba sa gubat na yun ang nagsilbing kanyang palatandaan para malaman niya kung malapit na siya sa hinahanap niyang lugar. Ay, akala ko pa naman talaga ay naligaw na ako. Mabuti na lamang at nakita kitang muli, kaibigan kong kuweba. Wala nang isang oras ang lalakbayin ni Carlito mula roon, kaya dumiretso na muna siya sa loob ng kuweba para makapagpahinga at mahanda ang sarili. Tanghali ang binabalak niyang paglusob sa baryo ng mga aswang. Dahil hindi sila gaanong malakas kapag maliwanag ang paligid at nakalabas pa ang araw. Habang nagpapahinga, ay bigla na lamang nakarinig ng kaluskos mula sa pinakaloob ng kuweba ang matanda. Mula doon ay umaalingaw-ngaw ang boses ng isang mabangis na nilalang. Tahimik siyang naglakad para alamin kung kanino ang nakakarinding boses na yun. Hindi naman gaanong madilim ang paligid dahil sa mga liwanag na nanggagaling sa araw na nakakapasok sa maliit na butas, kaya hindi nahirapan si Carlito sa paglalakad. Mula sa pinakadulo ng kuweba ay kitang-kita ng matandang albularyo ang isang nilalang na pamilyar ang mukha sa kanya. Nakagapos ito sa isang bakal na posas na nakatali sa nakabaong piko sa batuhan na hindi basta-basta nabubunot ng kahit na sino. Ritong! Ikaw ba yan? Aba, mukhang hinudas ka ng sarili mong mga kalahi ah. Uso din pala ang traidoran sa mga aswang. Akalain mo nga naman. Hindi ako si Ritong. Ang pangalan ko ay Lito. Kapatid ng sinasabi mong aswang na trumaydor sa akin. Ah! Magkapatid kayo. Tapos halos magkapangalan kayo. Kakaiba rin ah. Pero teka, baka nililinlang mo lang ako. Tingnan mo nga ang itsura ko at kalagayan ngayon. Sa palagay mo ba'y may dahilan pa ako para manlinlang? Ikinulong ako rito ng aking kuya dahil sa isang babaeng kanyang tinangay. Daisy. Oo, yan ang kanyang pangalan. Matagal na akong tutol sa pamamalakad ni Kuya Ritong dahil hindi na makatarungan. Sinubukan kong iligtas at itakas ang dalaga noong nakarang gabi. Pero sa kasamang palad, naabutan nila kami at nahuli. Sinubukan kong lumaban pero hindi ako nagtagumpay. Hanggang sa natagpuan ko na lamang ang aking sarili na nakagapos na dito sa loob ng kuweba. Nasa iyo kung maniniwala ka o hindi. Basta, totoo ang lahat ng sinasabi ko. At mamayang gabi, isa sa katuparan ng hudas kong kapatid ang panggagahasa kay Daisy. Hindi ko na kailangang mag-isip pa kung mapagkakatiwalaan kita o hindi. Kaya kong aralin ng isang nilalang base lamang sa pagtingin sa kanilang mga mata. Doon ko nakikita kung nagsasabi ng totoo o hindi ang mga ito. Sa tingin ko'y mapagkakatiwalaan ka at totoo ang lahat ng sinabi mo, kaya tutulungan kitang makawala dyan. Nagpapatawa ka ba? Isang matandang kagaya mo eh. Ano naman magagawa para pakawalan ako sa napakakapal na kadenang ito? Ako nga'y na may lakas bilang isang aswang eh. Walang magawa. Ikaw pa? Hindi kaagad nakapagsalita ang aswang na si Lito nang walang kahirap-hirap na putulin ni Carlito
ang nakataling rehas sa kanyang paa. Nakatingin lamang siya ng may kahulugan sa matanda habang napapalunok ng laway. Oh, hayan, Tokayo. Malaya ka na. Ano ngayon ang binabalak mo? Babalik ka pa ba sa iyong mga kalahi o mamumuhay ka na lang ng mag-isa? Sandaling namayani ang katahimikan sa loob ng kuweba. Napasinghal pa ng malalim ang aswang na si Lito bago ito sumagot. Babalik ako sa aming baryo. Hindi para makipagbati sa kanila, kung hindi ang maghiganti. Ikaw, Tandang Lito, ano pa nasa sadya mo rito? At bakit mo kilala ang aking kapatid? Pwede bang humingi muna ng pabor bago ko sagutin ang iyong mga katanungan? Sige, tutal, parang iniligtas mo na rin ang aking buhay. Anong pabor yan? Pwede bang Tokayo na lang din ang itawag mo sa akin? Tandang Lito. Hey, lintik na yan. Ang sagway. Kaya kung maaari lang naman. Bahagyang natawa ang aswang. Hindi niya lubos akalain na makakatagpo siya ng isang matanda na may pagkapilyo. Sige na nga, Tokayo. Pwede mo na bang sagutin ang mga katanungan ko? Ay, yun pala eh. O sige. Ang totoong sadya ko ay ang baryo ninyong mga aswang. Nakilala ko ang iyong kapatid na si Ritong dahil 2 beses ko na siyang naitataboy sa aking mga nagiging pasyenteng dalaga na kanyang nakukursunadahan. Pero sa pagkakataong ito'y kinuha na niya mismo ang dalagang si Daisy na ayon sa iyo ay binalak mong iligtas. Ibig mong sabihin, iisa lang ang layunin, Tandang Lito? Tokayo pala. Balik kaya kita sa pagkakagapos. Isa pang tawag mo ng Tandang Lito. Kukutusan na kita. Umihingi na nga ng pasensya ang tao eh. Ay, mali. Aswang pala ako. Ay, wag mo nang piliting magpanggap. Hindi ka tao. Pero, Tokayo, maiba ko. Sino ang mas malakas sa inyo ng kuya mo? Ano ba sa palagay mo, Tokayo? Sa tingin ko, ikaw. Paano mo naman nasabing ako? Kasi, nangangamoy na eh. Ang lakas makasuntok. Ibaba mo nga yan. Hindi. Iba naman ang sinasabi mo eh. Sa taglay na lakas bilang mga aswang, hindi sa kilikili. Napaka-pasaway naman namang kausap na matandang ito. Yun ba? Pasensya na din. Tao lang. Sa palagay ko ikaw. Kasi kung kayang-kaya ka niya, ay pwede kanyang paslangin na mag-isa. At hindi na siya mag-uutos ng kanyang mga tauhan para habulin, dakpin, at dalhin ka dito sa kuweba para igapos. Napahanga ang aswang na si Lito. Tunay ngang may taglay na talino ang matandang albularyong kausap. Kaya siguro natatalo nito ang kanyang kuya saka na itataboy dahil may nakatago rin itong mga kaalaman na hindi pangkaraniwan, kagaya na lamang ng pagbali niya sa makapal na rehas na nakagapos sa kanya ng walang kahirap-hirap. Para sa kanya ay maski ano ang pagkataong nakatago kay Kalito ay wala na siyang pakialam. Ang importante ay may kasama na siyang maghihiganti sa kanyang mga kalahi na binalak siyang pagtraidoran. Ganon din ang nasa isipan ni Kalito. Magaan ang loob niya sa Tokayo niyang aswang, kaya magtitiwala siya rito. Napapangiti na lamang siya kapag naiisip niya ang isang bagay. Pwede kasing siya ang dahilan kung bakit trinaydor si Lito ni Ritong dahil sa kanyang pangalan. Sa madalas niyang pagkatalo kay Ritong ay baka isinumpa na siya nito. Kaya kapag naririnig nito ang pangalan ng kapatid ay umuusok sa galit ang kanyang ilong at yun ang dahilan kaya ipinatapon niya si Lito sa loob ng kuweba. Pinalipas muna nila ang ilang oras. Pumayag naman si Lito sa mungkahi ng matandang albularyo
na tanghali sila pupunta sa baryo ng mga aswang. Alam ng lalaking aswang na hindi basta-basta ang kanilang susuunging laban, pero kapag naiisip niya ang mga nakatagong kakayahan ni Carlito ay nabubuhayan siya ng loob. Pagsapit ng nakatakdang oras ay dinampot na ni Carlito ang kanyang bayong at baston, saka sila sabay na lumabas ng kuweba. Doon pa lamang niya nakita ng husto ang itsura ni Lito. Kung ikukumpara kay Ritong, ay mas makisig ang pangangatawan ng kasama niyang aswang. Mas maputi din ito at mas maamo ang muka, samantalang si Ritong ay may guhit sa gitna ng noo dahil sa palagi nitong pagsimangot at mukhang laging galit. Medyo mahirap ang kanilang tinatahak na daan dahil bukod sa basa ang lupa ay pababa pa yun, kaya kaunting pagkakamali lamang ay dudulas ka paibaba at didiretso sa mataas na bangin kung mamalasin. Ay! Kamalas naman! Mukhang uulan pa yata! Wala pa naman akong dalang payong o kapote. Wala bang masisilungan dyan sa madadaanan natin, Tokayo? Sa kasamang palad, wala eh. Wala kasing may lakas ng loob na manirahan dito dahil sa aming mga aswang. Malas talaga. Pero nakakalayo na tayo. Halangan namang bumalik pa tayo sa kuweba. Sabihin mo lang kung susumpangin ka ng rayuma mo o bubuhatin kita ha. Huwag kang mahihiya. Alalahanin mo, utang ko sa iyo ang aking buhay. Rayuma ka dyan. Baka ikaw. Nangangati ka yata sa tubig eh. Para baka mawala yung putok mo sa kilikili. Sa pag-aasaran na lamang dinadaan ang lahat ng bagong magkaibigan para hindi sila mabagot sa pagdalakad. Lumalakas na din kasi ang ihip ng hangin kaya malamig na sa balat ang pagdampi ng tubig. Pansamantala muna silang sumilong sa ilalim ng malaking punong kahoy. Dahil sa kapal ng malalaking dahon ay napagkublian nila ang ulan. Pagtingin ng matandang albularyo sa kanyang likuran ay wala na doon ang lalaking aswang. Hinanap niya ito sa paligid, subalit wala siyang makita. Sa kapal ng bumubuhos na ulan ay hindi na maaninag ang kagubatan hanggang sa nakarinig ng kaluskos ang matanda. Paglingon niya ay doon niya nakita si Lito na may bitbit na maliit na baboy ramong patay nang dahil sa sakmal sa leeg. Baka may paningas ka dyan. Gubuha ka ng apoy para makapag-ihaw ka ng iyong makakain. Saka magpainit ka na din ng katawan mo. Baliw ka ba? Nasa lilim tayo ng isang punong kahoy. Gusto mong masunog tayo ng buhay rito? Bakit ba? Hahayaan mo bang tumaas ang apoy? Unti-untiin mo lang ang paglagay ng mga panggatong para hindi lumakas. At kapag nakaipon ka na ng sapat na baga, saka mo patay ng apoy at umpisa mo na mag-ihaw. Napaisip si Carlito. Tama ang ideya ng lalaking aswang, kaya yon ang kanyang ginawa. May mangilan-ngilan din kasing mga tuyong sanga sa ilalim ng punong kahoy na yon na pwede niyang gamitin. Sa palagay mo ba, Tokayo? Anong oras kaya titila ang ulan? Habang ngumunguya ng isinubong karne ng baboy ramo na kanyang inihaw, ay nagawa pang makapagtanong ng matanda. May mga pagkakataong napapaso pa ito sa kanyang kinakain, kaya nakakatikim siya ng sermon sa lalaking aswang. Dahan-dahan naman kasi. Wala namang aagaw sa iyo eh. Sariwa ang gusto kong karne. Hindi luto, kaya huwag kang mag-alala. Tungkol naman sa tanong mo eh. Ikinalulungkot kong sabihin na baka mamayang gabi pa tayo makakarating sa aming baryo. Ang mabuti pa ay ipahinga mo na lang muna ang iyong sarili pagkatapos mong lumamon dyan. At isa pa, maawa ka sa akin. Tirahan mo naman ako ng laman. Huwag puro buto-buto lang ang tira mo. Ay! Pasensya na. Ang sarap kasi.
Ngayon lang kasi ako nakatikim ng karne ng baboy, Ramo. O siya, sa'yo na nga natira. Baka ako pang lapain mo eh. Kumuha si Carlito ng ekstra niyang damit na dala. Binalot niya yon ng malaking supot kaya hindi ito nabasa. Paghubad niya ng damit ay nakita ni Lito ang isang peklat sa tagiliran ng matandang albularyo. Napakunot ang kanyang noo, saka nagtanong sa matanda kung saan niya ito nakuha. Sinabi naman ni Carlito na nakuha niya yon sa pakikipaglaban niya sa isang aswang noong kasagsagan ng kanyang pagiging antingero. Isang batang aswang na nasa edad na 7 ang kumalmot sa kanya. Maski ganoon ang ginawa ng batang aswang, ay hindi niya yung ginantihan. Bagkus, binuhat pa niya ito saka nilagay sa tabi ng bangkay ng kanyang ama. Pagkatapos niyang iwan ito, ay nag-iwan muna siya ng isang payo na tumatak sa isipan ng batang aswang. Napatango naman si Lito sa mga narinig, saka bumalik sa paglantak sa natitirang laman na kinakain nilang hayop. Magdidilim na ang paligid nang tumila ang ulan. Sigurado si Carlito na mas magiging mahirap pa ang kanilang paglalakbay dahil sa mas dumulas at tumirik ang kanilang mga dadaanan. Hindi nga siya nagkamali. Nahirapan siya ng sobra, samantalang si Lito ay parang wala lang sa kanya ang dulas ng kalsada. Kaya sa huli, pumayag ang matandang pasanin siya sa likod ng lalaking aswang, maski hanggang doon lamang sa parting patag na ang daan. Nang ibaba na ni Lito ang matanda, ay sinabi niyang malapit na siya sa kanilang baryo. Tumango naman si Carlito tanda ng kanyang pagtugon. Naging maingat na ang kanilang mga galawan ng mga oras na yon dahil nakakaramdam na sila ng ibang mga nilalang sa paligid. Sa tahimik nilang paglalakad, ay bigla na lamang may aswang na lalaking patalon na lumabas sa talahiban para sunggaban si Carlito. Alisto naman si Lito. Mabilis niya itong hinablot sa liig, saka niya ito pinilipit. Nang mawalan ng buhay ang aswang, ay itinapon niya ito sa kung saan na parang isang pangkaraniwang hayop. Ang sumunod na pinanggalingan ng pangalawang aswang ay umatake ay nagmumula sa isang malaking sanga ng punong kahoy. Patalon itong sumugod, subalit dilat ang kanyang mga matang bumagsak sa lupa na wala ng buhay dahil sa pagsalubong sa kanya ni Lito saka dinukot ang puso. Alam na nilang narito tayo, tanda, kaya maging alisto ka. Marami-rami rin kasi sila, kaya wag tayong magpapakampante. Sige, yun na nga lang itawag mo sa akin, Tukayo. Tanda, mas magandang pakinggan kaysa tandang Lito. Lintik, nasa labanan na tayo, nagagawa mo pa rin magbiro. Ay nako, tumatanda ka na talagang paulong tanda. Ayos lang, gwapo pa rin naman. Ang alam ni Lito ay naasar niya ang matanda dahil bigla na lamang siya nitong sinunggaban ng suntok. Pero ang inaakala niyang sa kanyang mukha dadapo ang kamao ng matanda ay nagkakamali siya dahil papunta pala yun sa direksyon kung nasaan ang aswang na sumugod mula sa kanyang likuran. Habang tumatagal ay mas lalong dumarami ang mga sumusugod sa kanila. Mas lalo naman nilang tinalasan ang kanilang pakiramdam. Para silang nakikipagpatentero kay kamatayan habang dinidepensahan ang mga sarili. Hindi na din nila magawang nakapag-usap dahil sa walang tigil na pagsugod ng mga aswang na inuutusan ni Ritong mula sa hindi kalayuang kubo. Huwag niyong tantanan ng traidor kong kapatid at ang pakialamerong matandang albularyong yan. Lusubin sila at huwag hahayaang makatakas! Habang inuutusan ni Ritong ang kanyang mga alagad,
ay nag-uusal naman ito ng dasal ng isang mangkukulam habang nakatingin sa kanyang kapatid na abala sa pakikipaglaban. Hindi niya kasi magawang kulamin ang matanda dahil sa samot-sari nitong pangontra. Walang kaalam-alam si Lito sa isinasagawang ritual ng nakatatanda niyang kapatid laban sa kanya. Hanggang sa unti-unting nanlabo ang kanyang paningin at nakaramdam ng pagkahilo. Bumagal ang kanyang pagkilos kaya nagawa siyang makalmot ng isa sa mga aswang na sumusugod sa kanya. Bigla din siyang nagsuka ng dugo kaya nataranta si Kalito. Tokayo! Dahil sa wala ng pamimilian ay ginamit na ng matandang albularyo ang nakasukbit sa likod na kanyang baston. Pinaghahataw niya ng malakas ang mga aswang na sumusugod sa kanila hanggang sa malapitan niya si Lito. Kumuha siya ng gamot na pangontra sa mga kulam sa kanyang bayong, sa kanya ipinainom sa kaibigan niyang aswang. Nananalangin na sana'y tumalab ang kanyang gamot dahil sa normal na tao pa lamang niya ito nagagamit. Bumulagta sa lupa si Lito. Nag-aalala man ay pinili munang makipaglaban ni Kalito sa mga aswang na natitira. Ay, wala na akong pamimilian pa. Kailangan ko nang gamitin ng espada ni Ama na gawa sa bulalakaw. Kailangan nang mawakasan ang inyong kasamaan. Pinihit ni Kalito ang duluhan ng kanyang baston. Pagkatapos ay unti-unti niya yung hinugot. Naging isa itong napakatalim na espada. Sa isang wasiwas lamang ay nahahati na sa dalawa ang tinatamaan niyang mga aswang. Para lamang siyang naggagapas ng mga damo dahil sa talas ng kanyang armas. Patuloy pa rin ang pagbulwak ng dugo sa bunganga sa nakahandusay na si Lito. Ang tanging lakas na lamang niya para mabuhay ay ang dalagang si Daisy na nagpupumiglas sa pagkakahawak ng kanyang kapatid na si Ritong. Daisy! Mas lalong nag-alala ang lalaking aswang nang kaladkarin ni Ritong ang dalaga papasok sa isang kubo. Alam na niya kung anong mangyayari kapag hindi ito napigilan. Subalit, tila umaayon kay Lito ang pagkakataon dahil bigla na lamang niyang naramdaman sa sarili na unti-unting nanunumbalik ang kanyang lakas bilang isang aswang. Tumayo siya na tila walang nangyari. Pinunasan ang sariling dugo sa kanyang labi. Sinulyapan muna niya ang matandang albularyo bago siya tumakbo papunta sa kubo. Wag! Bitawan mo ko! Walang yaka! Wag! Naabutan ni Lito na pwerasahang inihiga ni Ritong si Daisy para pagsamantalahan. Napakuyom ng mga kamao si Lito dahil sa galit. Bitiwan mo si Daisy, hayop ka! Nagulat naman si Ritong. Hindi niya akalaing makakaligtas pa ang kanyang kapatid sa kulam na ipinataw niya rito. Paano ka nakaligtas sa aking kulam? May sa demonyo ka bang buwisit ka? Huwag mo akong pakialaman, Lito. Kailangan mabinian ang dalagang birhen nito para sa kapanan ng ating lahing aswang. Mas gugustuhin ko pang mamatay kaysa masira mo ang buhay ng inosenteng dalagang yan, Kuya Ritong. Kaya bitawan mo siya kung ayaw mo mapilitan ako saktan ka. Kilala mo ako, Kuya. Nanginig ang tuhod ni Ritong habang binibitawan niya si Daisy. Bago lumabas ng bahay ang umiiyak na dalaga, ay ginawaran muna niya ng sampal ang manyak na aswang. Pasensya na, Kuya, pero kailangan ko nang tapusin ang iyong kasamaan. Masyado ka nang nagpapakasama. Pati mga kalahi natin ay ginamit mo para sa pansarili mong kasakiman. Hindi na pinagsalita pa ni Lito ang nakakatanda niyang kapatid. Mabilis niya itong sinakal sa leeg, saka ibinalibag sa dingding ng kubo. Nawasak ang dingding
nagawa lamang sa kugon. Saktong katatapos lang ding lipulin ni Carlito ang napakaraming mga aswang. Ang dalagang si Daisy naman ay patakbong pumunta sa likod ng matandang albularyo. Tokayo! Sigaw ng matanda dahil sa biglaang pagbagsak ni Lito sa lupa. Panandalian lamang kasi ang epekto ng ipinainim niyang halamang gamot sa mga ibang nilalang. Dahil para lamang sa normal na mga tao ito may bisa. Galit na galit naman si Ritong na tumayo habang paika-ikang naglalakad dahil sa natamong pilay dahil sa pagbagsak ng balakang. Nagbago ito ng anyo bilang isang mabangis na nilalang. Mabuti na lamang at mabilis si Carlito. Pagkatapos niyang binilinan si Daisy na huwag umalis sa kinatatayuan, ay mabilis na din itong tumakbo para saklolohan ang naghihingalong kaibigan. Isang sipa sa dibdib ang natanggap ni Ritong mula sa matandang albularyo bago pa niya maibaon sa katawan ng kanyang kapatid ang matatalas niyang kuko. Tumilapon ang aswang sa ere, saka bumalandra sa katawan ng isang punong kahoy. Hindi na hinayaan ni Carlito na makatayo ito. Mula sa pagkakahandusay sa lupa ay mabilis niya itong nilapitan, saka niya itinarak ang matalas niyang espada sa puso ni Ritong na agad namang nasawi. Pagkatapos ng laban ay muli niyang sinaklolohan si Lito. Patuloy pa rin ito sa pagsusuka ng dugo. Tanda, may pagtatapat ako sa iyo. Tungkol saan to kayo? Tungkol sa lihim ng aking nakaraan. Ang alin? Ang tunay mong pagkatao? Ang aminin sa akin na ang batang may gawa sa peklat na nasa aking tagiliran at ikaw ay iisa. Paano mo nalaman, Carlito? Sinabi ko naman sa iyo sa pamamagitan ng pagtingin ko sa mga mata ng aking nakakausap ay kaya kong basahin ang kanilang mga ugali. Sa kuweba pa lamang bago kita pakawalan ay alam kong ikaw ang batang aswang na minsan ko lang nakaharap. Wala na pala akong dapat ipagtapat pa, tanda. Maluwag na sa aking dibdib na lisanin ng mundong ito. Patawarin mo ako, kaibigan, kung wala akong magawa para iligtas ang iyong buhay. Ang mga nagawa kong halamang gamot ay para lamang sa mga pangkaraniwang tao. Kaya ikinalulungkot kong sabihin na hindi kita matutulungan. Ayos lang, tanda. Ano ka ba? O siya, mauna na ako, ha? Hanggang sa muli. Tuluyan nang lumupaypay ang liig ni Lito, tanda nang wala na itong buhay. Bahagya namang napaluha ang matandang albularyo dahil sa loob ng ilang oras nilang pagsasama ay napatunayan ng matanda na hindi lahat ng aswang ay masama. May mga aswang pa rin na katulad ni Lito na daig pa ang ibang mga tao sa pagiging tunay na kaibigan at pagkamatulungin. Gaya ng nakasanayan na niyang ginagawa, ay binuhat niya ang bangkay ni Lito saka dinala sa magandang lugar na paglilibingan niya rito. Kasama niya si Daisy na naghukay ng lupa bilang pasasalamat na rin ng dalaga sa pagligtas nito sa kanya sa kamay ng mapagsamantalang aswang. Hindi man kita lubusang nakilala, pero ramdam kong mabuti kang aswang. Kasi kung hindi dahil sa iyo, ay malamang napahamak na ako kanina. Hindi ko makakalimutan ang kabutihang iyong ginawa, kaya kasama ka palagi sa aking mga ipagdarasal. Sa ikli ng pinagsamahan, ay napatunayan kong isa ka talagang tunay na kaibigan. Marami akong natutunang aral mula sa iyo, kaya salamat, Tokayo. Nararapat ka lamang nabigyan ng disenteng libing dahil sa iyong kabutihan. Hindi ka nagpadala sa kapangyarihan ng kasamaan at pinili mong magpakabuti. Kaya
nakakahaga ka. O paano, Tokayo? Hanggang dito na lang, ano? Pagkatapos ng matibdibang pagpapaalam, ay sinimulan na ng dalawa ang paglalakad pabalik sa kanilang lugar. Dala-dala ang alaala nang minsang makasalumuha sila ng aswang na may busilak na kalooban. Wakas.